the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Ganun din po ang pag-alaala sa mga turot aral, pangangaral ng ating dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda. Ganun din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa kanila pong mga beloved Almeda children, sa beloved Almeda family. Tunay po as we remember the birthday commemoration po nating dearly beloved honorable pastor na tayo po may totoong pastor, hallelujah, na nangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang dakilang kahabagan na ako po ay natawag para po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Pasalamatan ko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, way back 1989, nang masave po kami sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang akin pong beloved mama ay may karamdamang cancer sa ovary saka sa uterus. During that time, tinaningan po ang aking beloved mama na ang kanyang buhay lamang po ay tatagal ng loob ng 3 taon. Kung 1989 po yun, 1991, 92, dapat patay ng aking beloved mama. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa pangangaral po ng ating dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, ang akin pong beloved papa ay nahayuan po, nashiran ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang sabi niya, Ed, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade, ang Diyos ay totoong buhay, nagpapagaling ng anumang uring karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. During that time, ang akin pong beloved mama ay sarado katoliko po. Tunay po ng kanyang karamdaman po, iniluluhod po nila sa dako po ng Baklaran, sa dako po ng Quiapo. Hallelujah. Alam niyo po, tunay po na nung nabahagian po ang aking pong beloved mama, tunay po na hindi na po sila dalawang isip, tunay po na sumunod po sila, dumako po sila sa dako po ng Luneta, tinanggap po nila yung bautismo po sa tubig, hallelujah, right after baptism po, yung bigat na nararamdaman ng aking beloved mama, tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Dahil sa karamdamang cancer po, ang aking pong beloved mama ay totally nakalbo po ang kanyang ulo dahil nagkatipos pa ang aking beloved mama. Alam niyo po, tunay po napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na counsel po na ating pong beloved mama dear, ang aking beloved mama, sabi niya, anak, tunay na patuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, huwag mag-absent, magpuri sa tahanan, mag-alay ng pag-aayuno, magtapat sa pagkakalob ng 10 bahagit mga handog. Alam niyo po, tumalima pong aking pong beloved mama, alam niyo po, yung kanyang pong ulong kalbo, muli po yung pinatubo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Pasalamatan ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil po ang lugar na ito na Marikina Sports Center, tunay po talaga na very remarkable po sa akin dahil dito po ako dinadala ng aking pong beloved mama during that time. Ako po ay 8 years old. During that time, tunay na kung hindi po mag-promise ang aking pong beloved mama na hindi kami kakain sa labas, tunay na ayoko po talagang sumama sa ganitong klase ng gawain. Dahil ang thinking ko lang po ay puro paglararo. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, alam niyo po dyan po sa lugar ng Amang Rodriguez Hospital, tunay po na dyan po na-confine yung akin pong beloved wife para po sa delivery po ng aming eldest daughter, hallelujah. Alam niyo po, tunay po talaga na ang kanyang OB po, ang sabi po na ang akin pong beloved wife ay isi-cesarean session, hallelujah. During that time, wala po akong financial na bagay para sa ganyang operasyon, hallelujah. Alam niyo po, tunay po na ang akin pong beloved wife, nung dinala po namin dyan sa Amang Rodriguez Hospital, alam niyo po dyan po sa ER, tunay po talaga na hindi po ako nahiya. Tunay na nakitatanaw ko itong Marikina Sports Center, dati dyan ako naglalaro, ngunit dyan ko napakinggan ang pangangaral ng ating beloved honorable pastor na pag nagtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, walang imposible sa Kanya, hallelujah. Alam niyo po, tunay na nakaunat ang aking kamay, nagpupuri kami na aking beloved mama na nanalangin ako, mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Papanganakin mo pong normal yung aking pong beloved wife, hallelujah. Alam niyo po, tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil bago pa manganak ang aking pong beloved wife, ako po yung naka-join ng choir po ng singing ng choir sa dako po ng
sa dako po ng Amoranto po, hallelujah. Alam niyo po, habang umaawit yung choir, nag-vision po ako. Yung vision ko po, tunay po, nakakita po ako ng isang bahay bata po. Yung bahay bata po, tunay po na nakapahalang yung bata. Tapos may isang napakalaking kamay na butas. At yung bahay bata po, inaayos po ng kamay na butas, hallelujah. Alam niyo po, birthday po yun ng ating beloved honorable pastor. Alam niyo po, nangyari po yan July 16 po, nanganak po ang aking beloved wife sa aming eldest daughter. Tunay pong ginawa po yung normal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Yan po ay dahil sa pangunang panalangin ng propeta ng Diyos, hallelujah. Pasalamatan ko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung ako po ay nag-take ng board exam during that time of around 2008, hallelujah. Alam niyo po, lahat po ng kasabayan ko po na nagtitake ng board exam, lahat na ho ng sari-saring pagkain, baon ho nila sa loob ng examination room. Ang pagkain, inumin, lahat po. Alam niyo po, ako po, wala po akong ibang baon, kundi po kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus ang 6 na araw na pag-aayuno. At alam niyo po, tunay po, bago po ako mag-take ng exam, ako po'y nakapag-overnight sa dako ng Amoranto at sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na ilehans po ko nating beloved honorable pastor. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, walang imposible sa iyo. Alam niyo po, tunay na yung ibang questions, hindi ko na po alam ang isasagot. Habang sinishadan ko po, ang sinasabi ko po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, November po, lumabas po yung result ng exam. Ipinasa ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, 2018, nagkaroon po ng malaking sunog po sa dako po ng Western Bicutan, sa dako po ng Champaka. Kami po ay nananambahan sa ating pong banal na gawain sa dako po ng Sukat. Tumawag yung aking katrabaho, sabi niya, Kuya Ruel, di po ba nakatira kayo malapit sa may C5? Napakalaki ng sunog. Sabi ko, hallelujah. Alam niyo po, tapos ng ating banal na gawain, sabi ko sa aking beloved wife, sabi ko, mahal, napakalaki daw ng sunog. Anong gawin natin? Uwi na ba tayo? Sabi niya, wala tayong magagawa. Manalangin ka dyan, lumuhod ka. Buhay ang Diyos nating tinatawagan. Yes, hallelujah. God, Praise God. the Lord, hallelujah. Alam niyo po, kami po yung nag-dinner sa dako po ng Pasay. Habang paalis po kami, nakikita ko, nasa taxi kami, nakikita ko po yung napakalaking usok. Hallelujah. Pauwi na po kami, sabi ko, mahal na Panginoon, totally blackout na po sa lugar po ng Western Bicutan. Alam niyo po, for almost 600 to 800 families po, yung likod ng Korokan, totally sunog po yan. Pagkababa po namin ng sasakyan, nasa lubong ko po yung isa po nating kapatiran. Sabi ko, praise the Lord, te. Kamusta po ang bahay po namin? Sabi niya, pinapuntahan ko sa tao ko yung bahay ninyo. At iningatan ng Diyos ang bahay ng kanyang mga anak. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Alam niyo po, pagpasok po namin ng aming tahanan, hindi po namin lubos maisip. Talagang umiiyak kami na aking beloved wife, ang aking mga anak. Alam niyo po, yung buong likuran po namin, sunog po lahat yan. Yung gilid po namin, sunog po lahat yan. Yung likuran po namin, sunog po lahat yan. Ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung apoy tumawid po. Iningatan yung aming tahanan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, tunay na kitang-kita po namin yung aming mga jealousy. Hallelujah. Tunay po talaga na sobrang lakas ng apoy, nabibitak po yan, nababasag. Yung apoy po, lumupunta sa kobre kama, nagkakaroon po ng pagsimula ng apoy, ngunit doon na rin po namamatay. Alam niyo po kung kalalahanin ko kung gaano kabait ang mahal na Panginoon, tunay na makabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsanan pa naulit pa muli yung sunog na ako po'y nasa opisina, nasa boardroom po ko, kasama ko yung aking mga kagrupo sa aking manager, general manager. Habang nagmi-meeting po kami, nag-text ng aking beloved wife, sabi niya, pa, may sunog dito, manalangin tayo. During the time, sabi ko, nasa meeting ako, manalangin kayo dyan, magpuri kayo dyan. Binigyan ako ng wisdom na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. After ko po mag-prayer, alam niyo po, minessage ko po ating beloved children, nag-response sila dyan. Sabi niya, be, manalangin kayo, i-cast out niyo yung apoy. Hallelujah. Alam niyo po, dahil malayo po ako, nag-meeting po kami. During that time, El Nino po noon, sobrang init po. Tunay na ang temperatura sa labas nasa around 38. Hallelujah. As in, walang kaulan-ulan, napakainit po talaga. Alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, paano ko i-cast out yung apoy? Alam niyo po, binukastan ko po yung Google Map, tapos yung bahay po namin, isinum out ko po, tapos kinakas out ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi na aking beloved wife, ang dami ng bumbero, hindi pa rin mamatay-matay yung apoy. Sabi ko, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ko, babak up prayer po. Sumagot po yung isa sa ating beloved Almeda children, sabi nila, be, nananalangin natin beloved pastor, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Cast out niyo yung apoy. Hallelujah. Alam niyo po, tunay yung 20 na bombero, tunay na nag-respond po sa aming bahay. Tunay po lahat po, tunay po talaga na hindi ba maapo-apula yung apoy. Alam niyo po, biglang umitim po yung ulap. Biglang po pakainit, umitim ang ulap. At alam niyo po, bumuhos po yung napakalakas na ulan. Hallelujah. Ang rumuspondi po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, tunay na nag-reply po sa ating beloved Almed at children. Sabi ko, praise the Lord, namatay na po ang apoy, lumakas po, nagpadala po ng malakas na ulan. Hallelujah. Sabi niya, praise the Lord. Di ba inform namin ang beloved pastor? Alam niyo po, tunay na ganyan po, pag tumawag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mapaghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na totoo ang gawain na ito at totoo ang pagbibigay. Alam niyo po, mga kapatid, for almost 30 years, wala po kaming sariling tahanan. Kami po na aking beloved mama, nakatira po sa dako po ng Napiko. Wala po kaming sariling tahanan. Nandiyan galing kaming manggahan, palipat-lipat po, hallelujah, nagtutulak ng kariton. Dahil ang akin pong beloved mama ay single parent ka po, hallelujah. Alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Ang sabi na aking beloved mama, wag lang tayo mawala ng pag-asa na, patuloy lang tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pandemic time, tunay na pinagkalooban po kami ng aming sariling tahanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang sariling sasakyan, binigyan din po kami ng sasakyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung isip-isipin ko kung gaano magpara ang ating pinakamamahal na Panginoon, sagana po sa pagpapala, sagana rin po sa pagpapagaling. Ako po, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, 2019, nagkaroon po ako ng Bell's palsy. Noong around 2024, nagkaroon po ako ng para tinatawag na yung skin allergy na parang kaliskis ng isda. Hallelujah. Alam niyo po, sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin ng ating dearly beloved honorable pastor, alam mo, lahat pong yan, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na ang aking mga anak, every time kinumbulsyon po, labas po ang dugo sa kanilang ilong. Ganun din po sa kanilang tenga. Sabi ko, wala akong magawa dyan, nasa trabaho ko. Manalangin kayo, magsisi kayo. Hallelujah. Alam niyo po, tunay po yung akin pong beloved children, nagsisisi na nanalangin. Pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang akin pong beloved uncle na aking beloved wife, tunay po na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nung last January po, na naka-schedule po siya na para putulan ng paa dahil sa karamdamang diabetes. Hallelujah. Sabi ko, Uncle, wala tayong sapat na pera para sa mga ganyang operasyon at hindi kami naniniwala sa mga operasyon, bagamat mabuti ang doktor at ang gamot, ngunit kami nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam mo po, Uncle, kung sasama ka sa amin, tunay na pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sumama po yung tiyuhin na aking beloved wife, yung kanyang mga sugat po, tinuyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi mo pinahintulutan ng Diyos, maputol ang kanyang paa. Hanggang sa mga oras na ito, taglay ang kalakasan nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, marami pang dapat ipagpasalamat, ngunit maiksi ang ating oras. Kaya ang lahat ng kaburihan, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na